First time mo nakasakay sa big bike, sir. Grabe talaga. Parang lumilipad ako. Ulit na itong kalesa. Bilis, 1 horsepower. Beating the red light. Wow, power ah. But overall, I'm very satisfied dito sa ating Osmo Action 5. Woohoo! Ay mga katingin, ito na yung ating first ride sa Yamaha Tracer 9 GT. Alam niyo naman yung GT, ito na yung pinaka-latest version ng Tracer. So ito na yung setup niya, naka-aux light, naka-crash guard, naka-SE Tagalog, may alloy top box. So yun lang, kulay niya, matte gray and black. Nilawan ko dilim dito eh. So gamit natin ngayon, Osmo Action 5, first time natin gagamitin sa vlog. So kayo na bahala humusga kung kamusta siya, kung nag-improve ba or what. So pasensya na at late yung ating first ride, 'di ba? Matagal na tong motor na to, 2021 pa na-release to. But up until now, ito pa rin naman ang itsura niya. And wala naman na bago, siguro colorways lang. And ito, try natin, ano tayo, D mode number 2. Yan, 70% power. Huwag na muna tayo mag full power kasi city riding lang naman. Ayan, dalawa yung LCD niya. Sa left lahat ang nangyayari, yung right konti lang eh. Ganda na tignan, para siyang goggles. Handling wise, napakaganda ng handling kumpara sa lumang Tracer. Ramdam ko kagad na ang ganda ng handling, walang kabig. Yung Tracer 900 kasi yung previous gen medyo more top heavy siya. Temperature niya maganda, 90 plus lang, 90, 91 ganyan. Malamig ang makina. So para sa isang perfect hooligan bike, mas masarap na gamitin to, mas perfect to kumpara sa MT-09 kasi nga upright riding position, kung meron kang OBR, mas komportable kasi malapad yung upuan sa likod. Plus may lagay ka ng panniers and top box, kaya wala ka nang hanapin eh, no? Medyo mabigat nga lang siya compared sa MT-09. Pero pag pipiliin mo ako, mas pipiliin ko na to. So ngayon meron tayong alloy top box, pero maganda pa rin ang handling niya. Siyempre pag wala kang alloy top box, mas maganda handling, di ba? And sa aking maiksing pagsakay dito, grabe ha. Masasabi ko lang, is a very refined sport touring. Ang laki na ng pinagbago dun sa Tracer 900. Kasi siyempre, kung maalala nyo, nagkaroon na rin tayo ng Tracer 900. Malaki ang improvement dito ha. Grabe yung exhaust niya, bulahaw. Yung dati kasi medyo kulob, Gen 1 ng Tracer, pero di sa Gen 2 ng Tracer talagang ano eh, screamer eh, sumisigaw. Siyempre ang ganda pa dito, meron siyang cruise control, yun ang gusto ko dito. Yung kasama natin si Kuya Sunny, so siya yung mag-welding ng gate natin nasira. First time mong sasakay ng big bike, no? So ano, relax lang. Kasi pa, nagmamotor ka naman eh, nag-aangkas ka rin. O yun, sige. Maganda kasi ito, may box. Tsaka ilagay natin ng welding machine. Ganda pala nyan, MIG weld. So ngayon may back ride tayo ngayon. Ngayon naman, kumusta ang Tracer 9 with back ride na mas mabigat pa sa akin? Yan. Gulat yung bata. Ganda ba? Ang ganda rin ng tunog. So hindi lang pang forma ang big bike, pwede rin pang service, pang sundo. Ayan. Parang gay pala. May sumigaw kasi ng bomba eh. Medyo nakakapanibago lang pag may backride. Lalo't ang backride mo is medyo mabigat pa sa'yo. Pero kaya ni Tracer, no? Yung kagandahan ng sport touring. Mamaya tanongin natin siya kung komportable. Anong pakiramdam ng isang backride. May kabayo. Ano, may kalesa. Ulit na itong kalesa. Bilis, 1 horsepower. Tsaka masarap dito, meron siyang quick shifter and auto flip. Yung di mo na kailangan mag-clutch during downshift. Kaya talagang relax yung kamay mo. Tapos may cruise control pa. Baga ito na yung para all around bike, no? Tapos meron din tunog na maganda. Para tuloy ako na ng 450 MT.
Ayan naman eh. Parang mas gusto ko na to ah. Woo! Kamusta kaya si kuya yung back ride natin? First time niya nakasakay sa big bike eh. May interview natin siya pagbaba. Medyo may konting hatawan dito magaganap. Ano lain eh no? Grabe power. Nakakalula. So kasama natin si Tani. So Tani, ano masasabi mo dun sa ano? First time mo nakasakay sa big bike? First time mo nakasakay sa big bike, sir. Grabe talaga. Ano pakiramdam? Sobrang parang lumilipad ako. Nalula ka ba? Ang huling piga mo na umabot yata ng 180 o... Hindi nga. Grabe. Sa pakiramdam lang, hindi naman 180. Yan. Basta matulin din. Okay. Ayun. Sige. Sayusin natin yung gate. And so, ito na tayo ulit. Second day of using the Tracer 9 GT. Ang pinakagusto ko dito, ayan, yung kilay nyo. Diba? Parang sa mga R6, R1. Singkit. Nagustuhan ko dito sa Tracer 9 kasi napakagaan. Similar siya sa Triumph Tiger Sport 660. Pero much more powerful syempre. 660 versus 890cc. Laki ng difference. That's 230cc. And dito mahina si GoPro sa sunset, sa mga low light. Ayan, lalo kung lumulubog na yung araw. Naka GoPro ako sa CX4RR na build natin. Nung pauwi na ako, nadurog na yung quality niya. Kaya ito, compare natin siya kung gaano siya or kung maganda ba siya sa low light. And traffic test na rin. So good luck sa traffic, naka big bike pa more. Tapos sobrang traffic. So very natural lang siya gamitin. Kung sanay ka sa mga big bike, nako, wala namang bago, ganun naman. Basta Japanese bike, yung mga ergonomics niya, mga controls niya, madali lang. Pero ito medyo mas komplikado yung control nito. Lalo dalawa yung LCD niya, TFT niya. Ito medyo namumblema na ako sa nakadadaan. Kahit saan ka dumaan traffic oh. First time ko inaabot dito ng ganito ka traffic oh. On the way nga pala tayo ngayon sa Imprint Customs para mag-shopping. Matagal tayo hindi nakapag-shopping doon. Doon talaga pagbuhay vlogger. Kaya na maraming damit para sa pagbablog. Kasi syempre kung pare-pare sa suot mo, nakakaumay din naman sa tao. Saya nila eh. So yun, madali lang siya sa traffic. Hindi ako nahihirapan, hindi ako na-intimidate talaga. Sobrang sharp ng kanyang handling. Ang malupit lang dito sa Osmo Action 5 is the battery life. Imagine, kapag 4K, kaya niya mag-record ng mga 3 hours yata. Or 2.5, mga ganun. Basta mahaba. Pagka 1080p, kaya niya mga 4 hours. Pero kung 4K, mga almost kalahati. Diba? Tantuwa si ate eh. Amaze na amaze sila. Yun ang maganda pag maganda yung tunog ng motor mo, diba? Merong wow factor sa mga tao. And so, finally, malapit na tayo kay Imprint Customs. Ayun, nakikita ko na yung picture ni ano ba yun? Diba? Sana soon, picture naman natin malagay dyan sa billboard. Kailan kaya mangyayari yun? Joke lang. Alam mo naman ako yung tao na low-key lang ako sa buhay. Ayun, pala, step 5 pala yun. Ako low-key lang ako sa buhay. Ayoko ng masyadong nakabalandre mukha ko sa kung saan or what. Kasi nasa pagiging simple at low-key tao. Low-key vlogger, diba? Ganda oh, diba? Tayo sa Imprint Customs headquarters. Ako lang ata ang rider ngayon ah. Ito yung tsura niya, parang siya si Batman, no? The Dark Knight. Datingan niya kasi all black and gray. Okay, pauwi na tayo. Ayan, mga pasaway oh. Beating the red light, wow. Power ah. Ang lakas. Napaka-solid ng tunog eh. Crossplane 3 power. So kaya naman kung naalala niyo yung Army Navy na endurance race, para mga nasa 200 laps ba yun?
ang gamit nila is puro mga sport touring, karamihan mga multistrada. Kasi nga pag mahabang racing, di ba? Nakakapagod yung sub-sub gaming sa sport bike eh. The more na ginagamit ko tong Tracer 9, lalo ko siya na-appreciate. Talagang wow. Tama yun sa tropa. Yung tropa kong isa, ito raw talaga gusto niya ngayon na bike kasi all around talaga to eh. Kumbaga, pag mga sport touring na lightweight, parang one bike na lang eh para sa lahat ng purpose mo. Pwede ka mag canyon carving, pwede ka mag track day, pwede ka mag light trail, lagyan mo ng dual sport tires, pwede ka mag endurance ride, Philippine loop, diba? Pang daily. So kung dati naked bike ang pang daily at ang all around, mas maraming gamit si sport touring simply because of the upright body position and yung mas malaki upuan para sa passenger, mas komportable sa OBR. Kasi naman yung mga naked bike ngayon or mga sport naked, yung mga likod nila patulis na rin na parang sport bike para sa forma. So in return, nag-suffer yung comfort ni OBR or ng back ride nyo. Kaya maganda yung sport touring kasi malapad pa rin yung likod niya, yung seat niya para sa back ride. Kaya mas komportable talaga yung back ride nyo. Quick shifter niya napaka crispylicious. Mas madaling pitikin yung quick shifter nito kaysa sa previous gen ng Tracer. Woohoo! Woohoo! So yun mga katingin, ano masasabi nyo sa Osmo Action 5? How's the low light performance versus GoPro Hero 11 natin? Ano masasabi nyo? Pero ako based sa aking nakikita, very acceptable ang low light ni Osmo Action 5. Hindi naman natin masabi isang miracle na napakaganda niya sa low light, hindi ganon. Kasi kahit anong gawin natin, maliit pa rin ang sensor ng mga action cam. Hindi pa rin siya kasing laki ng sensor ng mga, for example, full frame cameras like the Sony A7 III and higher. So yung sensor ni Osmo mas malaki ng konti kay GoPro, kaya naman siya mas lumamang sa low light. So based sa aking observation and sa aking nakikita, it's better than nothing. Dapat aantayin ko pa yung yung next na action cam ng mga naka 1-inch sensor na. Problema, wala pa. Mag-aantay pa tayo ng mga 9 to 10 months waiting pa para sa mga 1-inch sensor. So marami nang mangyayari sa mga panahon na yun. Kaya nag-decide na ako na sige na, mag-upgrade na ako. And then soon, pag nagkaroon ng 1-inch sensor, upgrade na lang tayo ulit. So ganun po kagastos talaga ang mag-vlog, ang mag-motovlog. Pero syempre ginagawa natin ito para sa inyo, para masiyahan ang mga viewers natin. And ganun talaga ang buhay. Kailangan move on lang pag may bago na naman. So yun. But overall, I'm very satisfied dito sa ating Osmo Action 5. Not to mention na significantly lighter siya than GoPro kasi si GoPro dahil pa accessories eh. Ito wala eh. Rekta na kaagad. Rekta na sa mic yung body. Wala ka na masyado nakalagay. And then mas maliit yung body. Mas magaan the body itself. The camera itself mas maliit. So significantly mas ramdam ko na gumaan yung setup ko. Mas gumaan yung helmet ko.